Ang programa alang sa paghatod sa mga balitang impormasyon nga angayan pud natong masayran sa matag adlaw. Adlaw na karon nga Biyernes, petsa 13 bulan sa Disyembre tuig 2024. Maguban-uban usab kita alang sa paghatod sa mga balita. Kauban ang atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon aron sa paglabyog sa mga balita nga nahipos usab sa ilang tagsa-tagsa ka nahimutangan. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpangunas ng station manager Jam Grande. Ingon man usab sa atong admin Brian Binaloy. Kauban usab nato ang atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio. Ingon man usab sa pagpanguna sa atong marketing head si Sir June Dumala. Mga ka-Shine, ako si Jay Firulino Gatmin ang maghatod sa mga balita. O kini ang Shine Balita Nationwide. Shine Balita Nationwide Headlines. O ganyan na ang mga headlines sa atong mga balita karong adlaw. Una sa atong balitang lokal, sa atong headlines, dulaan 5,000 nga mga mag-uuma na himong benepisyaryo sa pag-apod-apod sa mga land titles dinhi sa Bukidnon. Senador Tolentino dinapit nga bisita. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong ikaduhang balitang lokal, headlines, usa ka patayng lawas nga gituhang gisalvage wala pay nag-claim. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa ikatulong headline sa atong balitang lokal, motibo sa personal og trabaho gitutukan sa pagpusil patay sa sikyo og ang kauban. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa headlines usab sa atong balitang regional, usa ka pamilya gipamatay sa isla sa Camotes. Suspect na kasibat. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang nasyonal, zero budget sa PhilHealth alang sa 2025 gipalagan sa mga senador. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa atong ikaduhang headline sa atong balitang nasyonal, Department of Justice gipaniguro nga makadawat og patas nga pagtratar si Vice Presidente Sara Duterte. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang internasyonal, duha ang patay, tulo ang nawala sa dihang miulbo ang sunog sa Italian na fuel depot. Samtang sa atong balitang sports, mixed martial arts actor o kuna Filipino mixed martial arts star Pasio o American Jared Brooks makasangka na balik sa ikatulong higayon sa Pebrero tuig 2025 dito sa Qatar. Samtang sa atong balitang espesyal, 88 anyos nga lulo gikan sa Grace miapil paghihapon sa mga marathon. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang liliyaw usab nato ang mga headlines sa atong mga kaubanang reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Sa headlines ni correspondent Cagayan de Oro correspondent Francis Alan Amparo Tellaper, sa iyang headline sa Kokpo, pakyas pa masulbat ang Armama killing. Mao kana ang headlines o balita nga ihatod kanato sa atong Cagayan de Oro and Misamis Oriental correspondent Francis Alan Tellaper. Samtang sa headlines usab nga ihatod kanato ni Mobile Journal numero 15, Floribet Penarejo, Vice President Sara di tatakas ng Pilipinas. Samtang sa headlines naman ni Mobile Journal number 16, Danilo Penarejo, dayo sa Cavite niratrat tudas. Yan ang balitang ihatid sa atin ni Mobile Journal numero 16, Danilo Penarejo. Mga kasayan, mao ko mga headlines sa atong mga nagunang balita nga nahipos sa lawak balitaanan sa Shine Broadcasting News Center.
dugang detalye o atangi. Dugang detalye sa atong mga balita karong hapon na atangi sa atong pagbalik. Ihatag sa nato speakers lawak alang sa mga pahinumdum. Here are some tips for safe driving. Drive defensively. Be aware of other drivers and expect the unexpected. Keep a safe distance from the car in front of you. Safe driving tips is brought to us by Truck Driver Philippines. Here are some tips for safe driving. Focus on driving. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Avoid multitasking, like using your phone, eating, or drinking. Safe driving tips is brought to us by Truck Driver Philippines. And Shine Broadcasting Online. Follow for more. Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayan na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa purok size poblasyon Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng na formative years. Madam Senador, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Channel numero 13, John Branden. Operasyon tapos sa panig ng mga rin sa Comando Brand. Dari sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Online. Oras alas 5:16 na sa hapon. Sa dili pa ang atong mga detalye sa atong mga balita, sayron usa nato ang pinakaulahing weather forecast pinaagi sa Pag-asa. Sa ilang weather forecast karong adlaw ang probinsya sa Bukidnon lakip na diri ang Malaybalay City, Valencia City ug kasikpit nga mga dapit. Makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilat ug pagpanalugdog. Tungod kini sa easterlies, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan nga magpasulabi. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta kung ano day kusog nga pagbundak sa ulan, kilat o pagpanalugdog. So mao kadto mga ka-Shine ha, basing natingala mo nga adunay mga pag-ulan nga atong nasinatian kaganiha. So wala tay bagyo. Dili epekto lamang kadto sa easterlies. So nakasinati kita mga patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog. Ako to ang pinakaulahing weather forecast sa Pag-asa. O ganyan na ang mga detalye sa atong mga balita karong hapon na. Unang hanay sa atong balita nga lokal. Muabot sa halos 5,000 ang mga mag-uma ang nahimong beneficiaryo sa pag-apod-apod sa mga Certificate of Land Ownerships, e-titles o Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa Department of Agrarian Reform, CONDAR. Kagahapong adlaw, partikular sa Bukidnon Sports Complex, Barangay Lagitas, Dakbayan sa Malaybalay. Nahimong dinapit nga bisita sa maong programa si Senador Francis Tolentino. Diin personal nga mitunol sa mga certificates ngadto sa mga mag-uuma dinhi sa Bukidnon ug sa tibuok Northern Mindanao. Matud ni Senador Tolentino nga gitinguha sa gobyerno nga mahatagan og igong importansya ang mga mag-uuma hinungdan sa pag-turnover usab sa mga ekipo sa maong higayon. Dako kalipay ang gibati sa mga mag-uuma sanglit dugay ng panahon ang pagtikad nila sa mga luna og sa karon hingpit na nila kining naangkon pinaagi sa programa sa gobyerno. Nausab sa maong higayon silang Bukidnon Governor Rogelio Roque, Vice Governor Clive Quino, Bukidnon 4th District Representative Laarni Roque ug DAR Regional Director Suraida Makadindang.
Alas 5:18 na ang atong oras sa lain panghanay sa atong balitang lokal. Pabiling anaa sa usa ka funeral homes dakbayan sa Valencia ang usa ka patayng lawas sa lalaking gituuhang gisalvage ug nakit-an dito sa Sitio Overview, Kalagangan, San Fernando, Bukidnon niadtong Disyembre 10, 2024. Matod sa kapulisan, pinaagi kang Police Master Sergeant RC Balamat Sibura, investigator sa San Fernando Municipal Police Station, gibutyag nga ni-recover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa kaliber 45 pistol. Naghimo na ang Bukidnon Provincial Forensic Unit sa autopsy aron mahibalan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima kinsa adunay daghang tato sa iyang lawas ug hangtod karon wala pa mailhi. Nanawagan usab sa publiko ang San Fernando Municipal Police Station alang sa bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa biktima ug pagtumbok sa kamatayon niini. Padayon ta sa itong mga pagpanaguban samtang utong oras alas 5:19 na sa hapon. Naka-standby sa Pikas Linya ang atong Cagayan de Oro correspondent. Matod sa iyang headlines, Kukpo. Kung Cagayan de Oro City Police Office, pakyas pa masulbad ang armama killing. Sayron ta ang dugang detalye pinagi sa report sa atong correspondent Francis Alan Amparo Tillaper. Sir Franz, please come in. Gusto ni City Police Director Colonel Salvador Radam nga kumbinsido sila sa mga personalidad nga kasuhan nilag murder nanod sa kamatayon ni late Cogon Police Station Commander Captain Abdul Kahar ning syudad sa Cagayan de Oro. Kini ang rason nga pabiling wala pay kaso nga naporma ang task force nga gimugna ni Radam aron mopadali sa pagsulbad sa kamatayon ni Armama. Siya niingon gilikan nila nga sayop nga mga tao ang ilang mga dakpan og basta-basta lang nga musangat sa kaso sa korte. Hisayrang gipusil patay si Armama sa gituang professional hired killer samtang nakauli na sa balay sa iyang ugangan sa may barangay Bulwa ning syudad sa Cagayan de Oro niadtong nilabayng Oktubre ning tuiga. Alang sa balitang lokal, ako si Francis Alan Amparo Tillapier para sa Shine Balita Nationwide Reporting. Sa buong mundo. Daghang salamat Cagayan de Oro and Misamis Oriental correspondent Francis Alan Amparo Tillaper. Padayon ta sa atong mga pagpanag-uban. Alas 5:21 ang oras sa kahaponon. Sa atong ikatulong hanay sa atong balitang lokal. Gitahasan sa Police Regional Office 10 ang Taguluan Municipal Taguluan Police Station. Hatagan sa dinilang sulbad ang pagpusil patay sa usa ka security guard ug laing usa ka samaron dito sa Sunto, Barangay Muhon, Taguluan, Misamis Oriental kagahapon sa buntag. Kinihuman pa mo sila sa motorcycle in tandem suspects ang biktima nga si Franklin Salon. Dead on the spot o napingsan usab ang liog sa kauban niini nga si Roberto Baligwas nga pulos taga Villanueva ning lalawigan sa hitabo. Miingon si Police Regional Office 10 spokesperson Major Juan Navarro ang anggulo sa personal nga pagdumot o kalabutan sa trabaho ang kabahin sa gitutukan sa investigasyon sa kapulisan. Sakay sa motorsiklo ang mga biktima og manguli nagikan sa ilang duty sa condo project sa Barangay Santa Ana, Taguluan. Dihang giatake sila sa mga kriminal. Gituhang gigamitan sa kalibre 45 nga armas ang mga biktima sa maong panghitabo. Sa atong balitang regional, padayon ang manhunt operation sa kapulisan sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes, ngadto sa suspect sa pagpamusil patay sa tulo ka individual pasado alas 11 kagabi. Disyembre 12 2024 dito sa Sitio Ubos, Barangay Kabungaan sa Naasoy nga lungsod. Ang usa ka pamilya nga gipamusil patay na ilhan nga silang si Bernardo Perez Sampan, 42 anyos, Narcisa Sabroso Sampan, 41 anyos, o usa ka dalaga nga 14 anyos nga si Clea Nicole Villamor, kinsa gingong sinagop sa Magtiayon. Samtang ang suspek sa maong krimen nga giila nga si alias nga Rande, padayong gipangita sa kapulisan human sa dali kining nisibat sa lugar human niini sa maong krimen.
Ang maong suspek ingong usa ka mag-uuma lumad nga taga Mindanao ug nagpuyo sa lugar sulod kuna sulod sa dulan duha na katuig. Gikataho usab nga wala kayo'y makaila ang mga silingan ni Randy tungod kay giingong hilumon kayo kini. Matod sa hepe sa San Fernando Police Station nga si Police Captain Edward Scultor atol sa programa ni Attorney Ropel F. Banyok, straight to the point ni asoy kini nga sa inisyal nila nga pakisusi sa maong panghitabo, gipakaon pa sa magtiayong biktima ang suspek sa wala pa nahitabo ang insidente. Apan adunay pipila ka mga silingan ang nitug-an kanila nga nakadungog sila og lalis tali sa mga biktima og sa suspek. Nasuta nga ang balay sa suspect, 500 metros lamang ang distansya gikan sa balay sa mga biktima. Una nang nakakuha usab og taho ang kapulisan nga posibleng adunay utang ang suspect ngadto sa mga biktima, sanglit adunay dakong sari-sari store ang magtaayong biktima ug ingong magutangan ang suspect kanila. Nidugang si eskultor nga padayon nila nga gisubay kung unsay posibleng motibo sa suspect nganong nahitabo niini ang krimen gawa sa anggulo sa tulis. Nasayran sa kapulisan nga ang nahanaw nga kabtangan sa biktima mao ang motorsiklo ni Bernardo. Padayong palawman sa San Francisco Police ang ilang investigasyon bahin sa nahitabong insidente gawa sa ilang pagpangita sa suspek sa krimen. Padayon ta sa atong mga pagpanag-uban samtang alas 5:25 na sa hapon. Laing report atong pagadawaton gikan kang Mobile Journal numero 16. Ayon sa kanyang headlines, dayo sa Cavite niratrat patay. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 16. Danilo Penarejo. Dan, please come in. Cavite, pinagbabaril sa ulo ang isang lalaking dayo habang naglalakad sa kahabaan ng Advincula Avenue, Barangay Batong Dalig, Kawit, Cavite, Kamakalawa. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikilala ang biktima na tinatayang nasa edad na 20 to 30 lamang, may taas na 5'5" at nakasuot ng orange na long sleeve na may tatak na RM Fried Alamang at naka-jogger pants. Biktima ng pink na Nike cap sa puting tsinelas. Sa investigasyon ng pulisya, alas 5 na madaling araw nang makarinig ang mga residente ng sunod-sunod na putok ng baril bago matagpuan ang dugo ang biktima at ang biktima ng mga tama ng bala sa ulo. Walang nakakakilala sa biktima kung kaya malaki ang posibilidad na hindi siya residente sa nasabing lugar. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil. Mula dito sa Tansa Cavite, Mobile Journal number 16, Danilo Penarejo nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Merry Christmas! Ka-Shine! Merry Christmas din sa iyo dyan, Danilo Penarejo ng Cavite. Yun ang Rubin Padilla ng Cavite. Danilo Penarejo. Merry Christmas din sa iyo dyan, kabayan. Alas 5:27 na ang oras. Padayon ta sa itong mga pagpanag-uban. Sa itong balitang nasyonal. Nadismaya ang pipila ka mga senador sa nahimong desisyon nga zero budget ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth alang sa 2025. Lakip sa mipasibaw sa iyang gibati si Senador Bongo nga nagkanayong angayang kuhaon ng PhilHealth 600 million budget angay untang mag-invest sa programang makatabang sa pagpalambo sa health and welfare nga sa mga Pilipino. Samtang gibarugan sab ni Senador Risa Hontiveros ang obligasyon sa gobyerno nga bayaran ang premium sa mga indirect contributors sama sa mga kabos senior citizens o PWDs. Nagtuo kini nga ang zero subsidy dili patas nga lakang, illegal o kalapasan sa konstitusyon nga dako og epekto sa universal healthcare sa nasod. Nanawagan si Hontiveros nga dungan ipanawagan og barugan ang katungod sa matag Pilipino alang sa affordable o quality healthcare.
Sa lain pang hanay sa atong balitang nasyonal, ni pasalig ang Department of Justice nga si Vice Presidente Sara Duterte makadawat og patas nga pagtagad kininunot sa iyang kapakyas pagtambong sa investigasyon nga gipatawag sa National Bureau of Investigation kalabot sa iyang hulga kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gitataw sa Vice Presidente nga ang rason nga wala siya mutambong sa NBI kay iyang nakita nga dili siya makadawat og patas nga pagtagad. Apan matod pa ni DOJ Undersecretary JC Andres nga dako ang iyang kasubo sa gihimo sa Vice Presidente og dapat kinahanglang sundon sa Vice Presidente ang due process. Bisan pang ang kaso gisangat na sa NBI sa DOJ og gipatawag ang preliminary investigation sa mga piskal. Nipasidaan si Andres nga dili paigo ang pagdala og suwat sama sa gihimo ni Duterte ngadto sa NBI tungod kay kinahanglan ang notarized affidavits alang sa preliminary investigation. Gidugang niini nga bisan pa man ang NBI o DOJ muhimo og investigasyon kung patigbabaw gihapon ang rule of law. Kung kahinumduman nga una nang himakak ni Duterte nga ang iyang gihulga ang presidente og dili lang hulga ang iyang pamahayag. At tangi sa atong pagbalik sa balitang internasyonal, duha ang patay, tulo ang nawala sa dihang miulbo ang sunog sa Italian fuel depot. Og sa atong balitang sports, Filipino mixed martial arts star Pasio og American Jared Brooks makasangka na balik sa ikatulong higayon sa Pebrero 2025 sa Qatar. Og samtang sa atong balitang espesyal, 88 anyos nga lolo gikan sa Grace miapil paghihapon sa mga maraton. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Shine Balita Nationwide. This program is Bless Panyawan Element Oil sa kamayong haplas nagigama ikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klaseng mga panakit sa kalawasan maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo o guban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa purok size poblasyon Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Mga kaigsuunan, ang Pasko usa ka balaang selebrasyon diin atong gisaulog ang gugma sa Dios sa matag usa ka nato. Ako si Attorney Rafi Roncales na ginaot nga ang panagdain, gugma ug panagiusa magahari sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Malipayong Pasko, ulahang bagong tuig. Here are some tips for safe driving. Drive defensively. Be aware of other drivers and expect the unexpected. Keep a safe distance from the car in front of you. Safe driving tips is brought to us by Truck Driver Philippines. Here are some tips for safe driving. Focus on driving. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Avoid multitasking, like using your phone, eating, or drinking. Safe driving tips is brought to us by Truck Driver Philippines and Shine Broadcasting Online. Follow for more. Ang diwa sa Pasko, usa kini ka simbolo sa pagpinasayloay, paghinatagay o pagpaambit sa gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Sama sa gipakita nga gugma nga walay kinutuban sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ako di ay si Kagawad Dunjon Boris Mahorinos sa Barangay Romago, Kibawi, Bukidnon. Uban ang ako ang pamilya o sa kinatibok ang puwersa sa Shine Broadcasting Online Station. Mutimbaya o usa ka malipayong pagsaulog sa Pasko. Uban ang panghinaot nga mabungahon ang bagong tuig nga atong gipaabot 2025. Daghang salamat. Mayong adlaw ka na itong tanan, no? Labi na gid sa barangay Kasisang, no? Akong pagtimbayan, no, sa akong katawhan sa barangay Kasisang, uban sa akong mahal nga pamilya, nakitang tanan sa pagsaulog sa Kapaskuhan
nga akong mapaabot sa inyo isip inyong ginikanan sa barangay Kasisang nga kita atong sa ulugon nga ana ang gugma ug panaghiusa aron kita uban sa atong banay magmalipayon niining pagsaulog sa Christmas. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan from Kapitan Diggs Haroy, Barangay Kasisang. Nadarama ko na Pagsaulog sa atong kapaskuhan, importante kaayo nga atong ipakita ang atong panaghiusa isip usa ka Kristiyano o kini nagsimbolo nga kita nagkahiusa gayud. Ug sa pagsulod sa bagong tuig, kita magatuo nga mahatagan kita sa dakong panalangin sa atong labawng magkagagaaw. Malipayong Pasko ug malambuon nga bag-ong tuig kaninyong tanan. Mensahe ug panindoya gikan kang Barangay Captain Edgar Moniesa and Family, Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Hello everyone! We are excited to introduce to our latest range of our personal care products, powered by the best of nature for a nourishing, refreshing every day. A product that's packed with herbal ingredients that can ensure our safety and effectiveness. Avail Beauty products are new eco-friendly personal care lines. One of our products is FC Bio Sanitary Pads. These pads are made with natural herbal ingredients such as sambong, peppermint, tawas, maple stone, and cypress oil that alleviate the following reproductive problems such as dysmenorrhea, UTI, vaginal odor, myoma, itchiness, irregular menstruation, and other related diseases. Switch to FC Bio today and walk with confidence. Avail is every family's partner for you and for your loved ones. For more information and inquiries, look for DM Jen Iwayan or call 0967-016-2757 or Gmail at jenelinviwayan@gmail.com. Avail now! Merry Christmas from PDEA Region 10. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10, I wish everyone a joyful, peaceful Christmas. Let us celebrate this season with love, unity, and compassion for one another as we continue our commitment to a drug-free community. I also hope for everyone's safety as we celebrate Christmas and New Year. Together, let us welcome 2025 with renewed hope and determination for a better and safer future, free from devastating scourge of illegal drugs and drug addiction. Merry Christmas and prosperous New Year to all. This has been Attorney Benjamin Gaspi, Regional Director, PDEA 10. Thank you. This program is brought to us by Pawan Parks and Resort.
Ang Pasko mao ang panahon sa pag-inumdom sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Nga diin ipadayag sa Dios Amahan ang iyang dakong gugma ngadto sa kalibutan. Busa ato kini sa ulugon pinasikat sa punong gugma sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa labang makagagahom ngadto sa mga nanginhanglan. O sa kanunay ang gugma mao'y maghari dinhi sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing sa tanang panahon. Kini ang inyong ubos nga lagad sa dakbayan sa siyudad sa Malaybalay. Ang inyong trabahador sa konseho, Christopher Tupi Soria, magatimbaya kaninyo sa usa ka malipayong Pasko ug bulawanong bag-ong tuig. Ang Dios magabanlangin kanatong tanan. Daghang salamat. Panayta sa itong mga pagpanaguban atong oras alas 5:39 na sa hapon. Panayta sa itong mga balita sa atong hanay sa atong balitang international. Dito sa Italy, patay ang duha ka tawo samtang anaa sa tulo ang gikatahong nawala tungod sa miulbong sunog sa usa ka fuel depot nga gipatagan sa Italian Energy Company sa Florence. Mao kini ang gikumpirma sa tigpamaba sa Florence Prefecture diin gawas sa mga ihap nga natala kay adunay siyam kang mga individual ang gidala sa tambalanan human makaangkon og samat. Sa usa ka pahayag ang ini miingon nga ang sunog anaa sa loading shelter area og wala makaabot sa bisan unsa nga fuel tank. Matod ni Eugenio Gianni ang presidente sa kumpanya, nabisan pa man nga dali dali nga napugnan ang sunog apan wala kini makaluwas sa duha ka tawo nga namatay sa insidente. Sa pagkakaroon padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Alas 5:41 na sa hapon. Parayta sa atong pagpanaguban samtang laing report atong pagadawaton. Matod pa 6.5 million droga na kumpiska. Ating alamin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal number 16, Danilo Pinariho. Dan, please come in. Malolos City, Bulacan, nasa 6.6 milyong halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng habang 213 individual ang naaresto sa bypass operation na pulisya sa gitna ng Luzon, kabilang ang lalawigang ito. Sa report na nakarating kay Project 3 Regional Director Police Brigadier General Redrico Maranan, ikinasa ang operation ng pulisya mula December 2 hanggang December 8. Nabatid na umabot sa 121 ang ikinasang operasyon na ikinahuli ng 213 individual sa iba't ibang panig ng gitnang Luzon. Kabilang ang Bulacan, nakumpiska sa naturang mga operasyon ang 969.57 grams na shabu at 243.74 grams na marijuana na may kabuuhang halaga na 6.6 na nahaharap sa mga naarestong suspect at sa kaukulang kaso habang nakakulong sa kanila. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Penario nagulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Maraming salamat Danilo Pinariho, Mobile Journal number 16. Para ito sa itong mga pagpanaguban sa itong balitang sports. Makakuha sa iyang gipaabot nga kahigayunan ang Filipino Mixed Martial Arts star nga si Joshua Pasio nga mahiusa ang 1-star weight MMA World Championship karong Pebrero 2025. Unsi ka bulan human sa pag-score og usa ka talagsaon og kontrobersyal nga kadaugan batok ang American Jared Brooks.
Mubalik si Pasio sa Lusail Sports Arena sa Qatar aron makiksangka batok sa iyang dugay ng kaatbang sa ikatulong higayon. Di ng trilogy bawat tali ni Pasio ug Brooks mao ang co-main event sa 1171 Qatar nga gikatakda karong Pebrero 20 tuig 2024. Ug ang katapusang higayon nga nakita ang duha kay sulod sa Lusail Sports Arena mao ang 1166 diin kalit nga natapos ang ilang title match human ma-disqualify si Brooks tungod sa pag-spiking ni Pasio og una sa canvas. Alas 5:44 na sa hapon, napadayon ta sa itong mga pagpanaguban. Samtang sa atong balitang espesyal. Sa atong balitang espesyal, usakal 88 anyos nga lulo nga gikan sa Greece miapil paghihapon sa mga maraton. Kulba sabo, 88 anyos na mo apil lagi hapon sa mga maraton. Oh, sayunan kani. Kita man gay nga mo dagan lang tag mga 1 kilometro. Jogging ta diha na mut lang unsay may tabo na to ani murag makuyapan naman siguro ta ani. Pero kaning usa ka 88 anyos nga lolo may apil paghihapon sa mga maraton. Mao ni nga atong balitang espesyal. Wala nahimong babag ang edad sa usa ka lolo gikan sa Grace. Kinsa nagpamatuod nga age doesn't matter. Sa pag-apil sa maraton og gihuman sulod sa 6 ka oras og 31 minutos. Ang 88 anyos nga si Plutarchos Pourliakas. Mag isuda po sa apelyido. Nakahuman sa iyang ika-41 nga authentic marathon sa Athens. Diin mas paspas kini og 18 minutos kaysa sa miaging tuig. Sus, mas paspas pagid ay karon. Iyang gitimbaya ang iyang anak ug mga apo sa finish line. Nagsugod siya sa pag-apil sa mga maraton sa edad nga 73 sa lungsod sa Castoria, amihanang Grace. Kini ang iyang ikadusing higayon nga nakahuman sa maraton. Sa iyang pagbansay-bansay kung dunay maraton mudagan siya upat ngadto sa 5 ka kilometro matag adlaw o hangtod sa 20 kilometro sa weekend. Kulba sad kay ning luluhan ni kay mudagan pag 5 ka kilometro. Watay kaya ani. Unsa man Sir John Dumala, ato ni hanggato ning utsa ka 88 anyos nga lolo. Sir John, ato ni siya nga makiglumba ta mo apil tag maraton, maapsan baka nato ni. Murag hangak na tani ba. Di na makaya bling. Di makaya yun. Saan pagkaya ni nga ang kini siya nga lolo 88 anyos, mudagan pa mag 5 ka kilometro kada adlaw. Sa ino nga 5 ka kilometro kada adlaw kung kuan siguro na murag diagi siguro nagikan sa sentro sa Balay-Balay paingon na dito sa San Jose siguro. Oo, basig dito pas Lagitas. 5 man ka kilometro. So bana-bana nato murag ingana gikalayo. So mudaga dagano na niya kada adlaw. Saon naman lang na. Nya 88 years old na siya. Kita pa aning bata pa. Kaya pa ta nagdibo. Di na ta kakayag dagan bisag 2 lang ka kilometro. Kaya man siguro pero bisag di nakabalik apason. Ato ning sulayan Sir John Dumala. Ang tiguang nagtawag ka lang. So mao to nga itong balitang espesyal ha. Believe dato congratulations kang lolo sa ka 88 anyos nga moapil pagyapong maraton. Ay, wala to napakita ang hulagway ni lolo da. Ay, nakalimot man yung technician din rin. Ay, pakita ng hulagway ni lolo. Ha? Ana 88 anyos nga mudagan pag maraton nga. Narang dagway ni lolo. Niapil gyapon siya maraton 88 years old. Kami ni Sir John Dumala ani, mo apil mi anang maraton, ambot lang makaabot pa mi anang 5 kilometers. Parang di na ginamon amabot ang among maabot ani mga
mga tunga na lang sa kilometro niya, di nakabalik. Magpaapas na lang, pakuwag motor. Mo ka na ang atong balitang espesyal. So mo ka to yung mga naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes pitsa 13 bulan sa Disyembre tuig 2024. Daghang salamat sa mga naka-view ka nato karon, sa mga nakasilip, mga nakalili, sa mga nag-scroll lang. Daghang gyapon kayong salamat. Og sa wala mitan-aw, daghang gyapon kayong salamat. Pasalamatan gyapon nato na sila kay mutan-aw ra man na sila unya, siguro na busy pa sila karon. Sa atong mga viewers sa atong mga listeners, daghang kayong salamat sa inyong paghatag og panahon sa pagsunod kanunay sa atong programa. Ang paghatod sa mga balita. Salamat usab sa atong mga mobile journals, sa atong mga reporters nga nihatod pod sa ilang mga nahagpat pod nga mga balita. Din nga nagagikan dihila sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Daghang salamat usab kaninyo. So sa ngalan na lamang sa kinadibuk ang puwersa sa Shine Broadcasting Online, atong station manager si Jam Grande, sa atong admin Brian Binaloy, atong marketing head John Dumala, o sa atong chief reporter Vicky Custodio. Sa ngalan usab sa atong mga mobile journals, mga reporters, ako na lamang si Jay Firulino Gatmin. Hangtod na po sa sunod higayon sa samang taknak sa samang istasyon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Northern Mindanao, mayong hapon Malaybalay City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pagtanaw. Dalay ko ng Diyos. In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una